Hatid namin kabutihan sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto'y pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, kagaling ay matatamasa. Hiling galing, sagot sa inyong hiling. Muna sa suliranin, hiling galing. Hiling galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling galing, sagot sa inyong hiling. Lunas sa suliranin, hiling galing. Hiling galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling galing. Happy healing morning mga kapatid! Kumusta na po kayo ngayong umaga? Manigong bagong taon po sa inyong lahat. Naku, teka muna. Mukhang medyo may mga nakabakasyon pa ang mga isip at katawan natin. Nakikita ko po kayo, may naiiwan pang bakas ng holiday season sa ating mga katawan. Ano po? Parang malinaw na malinaw kung nakikita. Sino po ba sa inyo ang naglakas loob ng mag-check ng timbang matapos ang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon? Ito na po yata ang pinaki-iiwasan natin, no? Na malaman. Pero pag nagbihis tayo ng ating damit, pamasok, at hindi maisara ang zipper, ayun na! Hindi na po kailangan maikailang bumilog ang ating bewang. Nasa bilbil na ang lechon, ang fruit salad, at ang lahat po ng pagkain na enjoy natin sa mga handaang nagdaan. Alam niyo po ba mga kapatid na may tinatawag po na Merry Christmas Coronary. Ito po ang term na ibinibigay ng mga mediko sa atake sa puso na nagaganap tuwing panahon ng Kapaskuhan. Ayon po sa pag-aaral, sa isang ospital po sa Amerika, may 33% increase ng bilang ng mga taong namamatay dahil sa coronary artery disease tuwing buwan ng Disyembre at Enero. Kumpara po yan sa bilang ng mula Hunyo hanggang Setyembre. Noon pong 2004 ay nagkaroon ng isang research study ang University of California sa San Diego at ang Tufts University School of Medicine. Pinag-aralan po nila ang higit sa 50 milyong death certificates sa Amerika mula 1973 hanggang 2001. At nadiskubre po nila na may kabuuang 5% pagtaas ng antas ng heart-related deaths kapag holiday season. Narinig niyo po ba yon? Ang ganitong pangyayari po ay iniuugnay sa iba't ibang kadahilanan. Tuwing nagbabakasyon sa Pasko at New Year, ang pagtaas ng bilang ng mga namamatay sa heart condition ay maaring sanhi ng pagkaranas sa mga sumusunod. Hindi pagpunta agad sa doktor kapag may nararamdaman dahil ayaw maabala mga kasiyahan. Emotional stress dulot ng overspending o pagkakautang. Stress mula sa mga pamilya o kamag-anak. Kakulangan sa regular physical activity dahil sa dami ng kaganapan. Holiday depression o matinding kalungkutan tuwing Pasko o Bagong Taon. Overindulgence o kasobrahan sa pagkain, lalo na ng mga bawal. Kasobrahan sa pag-inom ng alcohol. Sadya nga namang napakasarap kumain tuwing Pasko at New Year. Ano po? Sabi ng mga nagdidieta, cheat days ang tawag sa panahong ito upang lubos na mag-enjoy sa kasiyahan. Oo nga, ano nga ba ang mga kadalasang inihahanda ng Pinoy sa Noche Buena at Medianoche?
kadalasan meron kaming pinagsasalo-saluhan sa bahay tulad ng biko, pansit o kaya spaghetti. Sa Laguna po, ang inaanda po namin tuwing bagong taon, halaya, napiprito rin kami ng manok, minsan may irong kaming fried itik. Parimitan pong meat nihahanda namin tuwing Pasko dito sa Pasig. Spaghetti, puto. Nung Pasko, naghanda kami ng spaghetti, lumpiang Shanghai, Christmas ham. Ang mga hinahanda namin ay cake, spaghetti, and turkey. Ako po'y nakatira po sa Pasig na Barangay Pineda, Puro 4. Napakaraniwan po namin hinahanda, minudo, tapos konting pata at meron kaming salad na ginagawa. Ako po ay taga Pangasinan. Ang kadalasan po na hinahanda namin doon, mga biko, mga pilo-pilo. Kasi taga Davao kami, 24 ng gabi, fried chicken, salad, prutas na inaano talaga every New Year. Ang inahanda namin sa Isabela tuwing Pasko, mga kakanin, biko, ganon, spaghetti, pansit, and then pag New Year naman, ang inahanda namin katulad ng kaldereta, adobo, patatim. Ang handa namin sa Pampanga nung New Year at Pasko ay leche flan, buro, fermented fish, lechon, at lumpiang Shanghai. Tignan mo nga naman, napakahirap mag-resist, hindi po ba? Pero alam nyo ba na maliban po sa lechon at crispy pata, yung mga shellfish din po ay gaya ng tahong, crab at hipon ay mataas sa kolesterol. Ang mga kolesterol ng mga ganitong lamang dagat po ay nasa kanilang aligi o taba. At ang menudo na paboritong handa ng mga Pilipino kapag may salo-salo, naku uric acid galore po. Yang atay, yang lapay at puso na napakasarap naman. Kaya hindi lamang po heart condition ang maaring idulot ng mga pagkain ito. Maari din pong mag-develop ng diabetes, alta presyon, gout, naku, rayuma, yung mga aroy-aray, kasama na po ang liver condition at marami pang iba. Kaya nga ngayong buwan po ng Enero, bilang tinaguriang National Zero Waste Month, ay buwan po ng tamang paglilinis. At dito po sa Hiling Galing, makikisabay tayo sa paglilinis na yan. I-zero waste natin ang mga unwanted toxins sa ating katawan sa pamagitan po ng pagsagot sa mga pahabol na hiling katanungan ng ating mga kapatid na may samot-saring kondisyon dito sa ating Hiling Galing Pahabol episode. Simulan po natin sa tanong ng ating kapatid mula sa Qatar. Oy, kumusta kayo dyan sa Qatar? Sabi niya, senyales po ba ng high blood? Yung masakit ang ulo kung sobrang nakatayo. Tapos nanlalabo po yung mata. 24 years old pa lang po ako, kaso overweight po ako. 68 kilos po. Ayun. Ano po ba ang mabisang gamot para dito? Andito po ako sa Qatar ngayon. Sana po ay matulungan niyo ako. Cindy. Naku, Cindy, kung ikaw ay dalaga pa, dapat medyo ayusin natin ang hugis ng ating bewang, no? Pero yung katanungan mo, kung high blood ba yung sintomas na yon, sandali. May hilo kasing nararamdaman kapag hina-high blood ka. Pero ang pakiramdam ng iba ay sumasakit ang ulo. May kasabay ng pangangapal ng batok, minsan pati labi ay namamanhid na para ding ang tenga ay umiinit, pero hindi ganun ang description mo, no? Ang sabi mo, masakit ang ulo kung sobrang nakatayo. Hindi naman kailangang nakatayo lang ng matagal para sumpungin ka ng high blood. Maaring kung ikaw ay nasa mainit na lugar, matagal kang nakatayo, at hindi ka properly hydrated, pwedeng sumakit ang ulo, pero hindi necessarily high blood. On the other hand, pwede mong i-recall kung ano ba yung kinain mo, no? Nung nakaraang araw o nung kasalukuyang araw na yon na sumumpong ang kondisyon, kasi kung kumain ka naman ng maraming maalat at kinulang ka sa hydration, maaari ngang high blood condition yan na unique ang sumpong para sa iyo. So, i-check mo, no? Yung sinasabi mo masakit ang ulo kung sobrang nakatayo tapos nanlalabo ang mata. Pwede ring papunta sa heat stroke. Naku, marami kasing pwedeng sintomas yan, no? Pero ganito, Cindy, kung sa tingin mo ay high blood talaga yan,
uminom ka ng warm water, no? Para pawisan ka, para mabawasan yung nararamdaman mo. Kasi yung hydration ay nakakatulong, lalo na kung mainit-init ang iinumin mo para mag-dilate ang ugat sa tamang pagkakabuka para dumaloy ang sirkulasyon, no? At ganito, kung talagang high blood yan, kailangan ay ice pack sa ulo. Maglagay ka ng ice pack sa ulo habang ikaw ay nakaupo. Huwag kang hihiga kung sa tingin mo ay high blood yan. Kung meron kang omega-3, no, na lagi kong pinapayo sa ating mga pasyente dito sa Hiling Galing, pwede kang uminom ng 2 hanggang 3 kapsula. Initial intake mo yon, tapos kung may mainit na herbal cleansing tea, yun ang kasabay. Mabisa yun na pampababa ng presyon, no? At maya-maya magwiwiwi ka na at mararamdaman mo ay mas maginhawa na. Okay? Pero sana mali tayo na high blood yan. Pakiramdaman mo at diyan sa inyong lugar na kinalalagyan, Cindy, pwede kang magpa-check up para ang ating diagnosis ay mas accurate, no? Turuan na lang kita kung paano masusolusyonan ang pagiging overweight mo. Ako noon ay taba-ching-ching din, no? At napansin ko na ang mabilis nakakapagpataba ay ang kanin. Kung babawasan mo ang intake ng kanin, ako sinimulan ko, di ba, 3 times a day tayong kumakain ng rice. Ang mga Pinoy pa, hindi makakain ng walang kanin. Sa simula, binawasan ko ng kalahati yung 1 buo kong rice. Pipili ka, bawasan mo yun sa tanghalian o hapunan. Pero dapat sa breakfast mas madami, di ba? Tapos, naging 2.5 na lang ang cups ng rice ko. Nung sumunod, 2 na lang. At yung 1 cup dapat ay pinalitan ko naman, instead na rice ay kamote o saging or minsan tinapay, di ba? Pero whole wheat ang aking tinapay. Ngayon, sa susunod, bawasan mo na naman ng kalahating tasa. Every week yon, every week mong gagawin. Hanggang kaya mo na sa loob ng 1 araw ay 1 cup na lang ng rice ang makakain mo. Ngayon, minsan ang 1 cup ko ay hinahati ko pa. Isa sa tanghalian, isa sa hapunan. Kasi marami akong nilagang saba. Halimbawa, nandyan pa yung mga nilagang corn, nilagang mais, yung white corn, ang paborito ko. At napansin ko na lang, kasabay ng paunti-unting ehersisyo, kasi hindi naman ako masipag mag-exercise, napansin ko, after almost a year, no? Yung mga taba-ching-ching kong braso ay lumiit na, no? At sinundan na ng iba pang mga bahagi ng katawan. Kung kaya mong sundin yon, pwedeng kumain ng mas madalas ng paunti-unti kesa 3 beses isang araw na napakarami naman, no? Mas makakapag-adjust ang ating bituka. Simula sa pagkapayat, no? Pag kumakain tayo ng marami, nag-a-adjust po yung bituka natin hanggang sa lumaki na siya dahil nasanay sa malaking kinakain natin. Ganon din po pabalik. Pampapayat, gagawan po natin ang paraan na papaliit naman yung bituka natin hanggang sa kakaunti na lang ang kaya natin kainin pero mas frequent po ang pagkain. Okay, Cindy? Maraming salamat sa iyong katanungan. Sana ay makatulong ang aking payo. Magpapatuloy po ang inyong kinagigiliwang hiling show ng bansa, ang Hiling Galing sa TV, Year 4 na. Nabagok po sa CR ang tatay ko. Tinahi po ang sugat niya sa ulo. Palagi na lang inuubo ang pamangkin ko. Ang findings, pneumonia, asthma. Mga hindi pa nasasagot na pahabol niyong katanungan, bibigyan ni Dr. E ng kasagutan. Abangan, huwag nang maglipat at magbabalik pa ang Hiling Galing sa TV, Year 4.